Hi, good morning everyone. For our last lesson, let's talk about taking care of one's health. Sayang kasi hindi ko kayo mamimit face to face Kaya for this, enjoy ninyo ang ating last lesson. Okay, let's talk about the stress and stressor. According to this, stress is a physical, mental, and emotional response to situation caused by the resulting from pleasant and unpleasant stimuli that can create bodily or mental tension. Okay, 'pag sinabing stress, alam naman natin na ito ay tumutukoy sa pisikal, mental o kaya mo naman ay emosyonal na tugon ng isang tao kapag siya ay nakakaharap or nakakaranas ng sitwasyong nagdudulot sa kanya ng tensyon o hamon. Ibig sabihin, ang stress ay reaksyon ng katawan at isipan sa mga pangyayari. Yung mga pangyayari na na-experience natin, maaaring ito ay pleasant or kaaya-aya tulad ng bagong trabaho or pag-aasawa. Kaya mo naman hindi kaaya-aya or unpleasant gaya ng pagkakaroon ng problema sa pera, yung iba sa relasyon or kalusugan. 'Di ba kapag tayo ay nai-stress, nagkakaroon ng pagbabago sa ating katawan. For example, tumitibok ng mabilis ang ating puso, kaya mo naman tayo ay nagpapawis o nananakit ng ulo. Pagdating naman sa ating emosyon, nagkakaroon tayo ng pagbabago gaya ng tayo ay nababalisa or nagkakaroon ng iritasyon. Moreover, when it comes to stressor, these are the sources or stimuli for stress. Ang stressor, take note, ito ay mga sanhi o pinagmumulan ng stress. Yung stressor o yung pinagmumulan ng stress, pwedeng ito ay external or internal. 'Pag external, edi panlabas gaya ng trabaho, pamilya or pangyayari sa paligid. Kapag panloob or internal, ito ay patungkol na sa ating sarili gaya ng sobrang pag-iisip, yung takot o kaya mo naman ay negatibong pananaw sa sarili. Okay, appraising stressor. Meron tayong tinatawag na primary appraisal and secondary appraisal. When it comes to primary appraisal, it is where you will decide if the situation is positive or threatening. Okay, sinusuri mo, tinitingnan mo kung ang isang sitwasyon ba ay positive, positibo, walang banta o hindi nakakabahala. Tinitingnan mo kung may panganib o hamon bang dulot ang isang sitwasyon pagdating sa'yo. Kaya kadalasan yung mga katanungan na sa ating sarili pagdating sa primary appraisal ay ito, will I be okay or will I be in danger? Okay, the secondary appraisal, it is where you determine if you have available resources and decide on how you will act afterward. Okay, the secondary appraisal, ito ay kapag natukoy mo kung ang sitwasyon ay banta o hamon at sinusuri mo kung may sapat kang kakayanan, kaalaman or suporta para harapin ito. Kaya naman naiitanong mo sa iyong sarili, what can I do? Ano ang magagawa ko? Kaya mo naman may sapat ba akong kakayahan o tulong para mapagtagumpayan ko ito? Okay, may iba't ibang uri ng stress. These are the eustress or the good stress or the distress or the bad stress. Okay, for example, pagdating dito sa eustress, since ito ay good stress, ito po ay nagko-cause ng motivation or motivating. Nagiging reason kung bakit tayo ay ma-motivate. Short-term feeling sapagkat nagbibigay lamang ito ng maikling kasiyahan. Okay, sa eustress, nakakaramdam tayo ng excitement, and because of eustress, nagli-lead ito sa pagkakaroon ng better performance. The distress, nagko-cause ito ng anxiety. This can be short or long term. Siyempre 'di ba may mga stress na tumatagal. Ano, yung iba nade-depress, under din yan ng distress. Feels unpleasant, may mga
may mga situation na nakakaramdam kayo ng hindi kaaya-aya na bagay and this lead to decreased performance. Yung mga bagay na ginagawa mo nagkakaroon ng limitation because of distress. Now, kinds of stress. Ito yung mga halimbawa. Di ko na iisa-isa yung basahin ha, but these are the examples of eustress and distress. Again, pag eustress, ito po ay positive, nakakapagbigay ng saya. Distress, nakakapagbigay ng lungkot, nagko-cause para magkaroon ka ng limitation sa mga bagay na ginagawa mo, nagko-cause ng worry. Now, there are different types of stress. First on the list is the acute stress. This is the most and familiar type of stress caused by unexpected situation and anxiety for the near future. It is short-term, exciting, and controllable. Pagdating sa acute stress, ito ay pinakakaraniwang uri ng stress na nararanasan ng karamihan. Sabihin, mostly ito yung nararamdaman natin, ano? Ito po ay dulot ng biglaang pangyayari or pag-aalala sa mga bagay na malapit nang mangyari. Okay, usually yung acute stress, nagko-cause ito ng panandalian, nakaka-excite, at controllable or kayang kontrolin na pangyayari. Okay, for example ng acute stress, ayan, kinakabahan ka bago ka mag-report. Okay, kinakabahan ka bago ka i-interview or kinakabahan ka bago ka kumuha ng exam. As you can see, it is acute stress. Ibig sabihin, ito yung mga stress na panandalian. Kasi for example, pag tapos ka na mag-report, di ka naman na may stress. Pag tapos ka ng interviewin or kapag tapos ka ng makakuha ng exam, nawawala na yung iyong stress. Okay, episodic acute stress, it is where people who always seem to have problems tend to have this type of stress. They are often short-tempered, uneasy, and worried. Ayan, pag episodic, take note, needs professional help and may take some time or months to recover. Okay, ang mga taong madalas magkaroon ng problema, laging nagmamadali. Kumbaga, gusto nila makukuha agad ang isang bagay, ma-achieve agad ang isang bagay, laging balisa. Yan, sila yung nakakaranas ng episodic stress. Usually, madali silang magalit, di sila mapakali, lagi nag-aalala sa future. Ayan, at dahil paulit-ulit yung stress nila, maaaring kailangan na nila ng professional help sa lalong madaling panahon. Take note ha, pagdating sa episodic acute stress, ito ay kapag paulit-ulit na nararanasan ang stress sa iba't ibang sitwasyon. Madalas ka nang nag-aalala or mainit ang iyong ulo dahil lamang sa simpleng bagay or pagkakamali. Yung mga bagay na nararanasan mo ay tumatagal ng higit pa sa isang buwan. For example, ito, yung isang estudyanteng laging huli sa deadline at palaging kinakabahan sa bawat gawain ng exam. Kapag lagi mo na yung nararanasan, mga ate ko, hindi na yan normal. Magkikwiz ka lang after discussion, stress ka na agad. Parang hindi na siya normal, But, need na natin mag-seek ng help. Okay, the chronic stress perceived as a never-ending problem that they get used to it and eventually leads to giving up. Giving up. Actually, ito yung pinaka nakakatakot na type of stress, this chronic stress. Kasi it leads to giving up. It can be damaging to your health. It can lead to several serious diseases or health risk requires medical and behavioral treatment. Kung yung nauna, episodic stress, ikaw ay maaaring humingi ng professional na tulong, pwedeng sa guidance counselor, something like that. Dito kasi sa chronic stress, ito meron ka ng kailangan na medical and behavioral treatment. Nangangailangan ka na ng gamot. Kung dun sa episodic stress, pwede pang payo from the guidance counselor or psychiatrist. Dito, kailangan mo na ng medicine or behavioral treatment.
Okay, pinakamapanganib na uri ng stress, matagal nang nararanasan at tila walang katapusan, that is chronic stress. Kunwari 13 years old ka pa lang nararamdaman mo na yung ganitong problem about sa iyong sarili. Hanggang ngayon 25 years old ka na, that is chronic stress. Okay, other than that, 'pag chronic stress naaapektuhan na nito yung iyong, katawan or kalusugan at madalas sanay ka na sa problema at nawawalan ka na ng pag-asa dun sa problema na meron ka. Okay, nagdudulot po ito ng health risks. For example, nagkakaroon ka na ng high blood pressure, depression or sakit sa puso. Nangangailangan ka na po ng medical and behavioral treatment from the experts. Okay, now, these are the kinds of coping. Okay, take note, 'pag sinabing coping, ito ay paraan or strategy na ginagamit ng isang tao para harapin at ma-manage ang kaniyang stress na nararamdaman. It can be problem focus or emotional focus. When it comes to problem focus, tackles the source of stress directly. Okay, pagharap sa stress sa pamamagitan ng pagresolba o pagtugon sa mismong pinagmulan ng problema. Kumbaga tinitingnan mo kung ano ba yung ugat ng iyong problema at kapag na-figure out mo na yung ugat ng iyong problema, gumagawa ka ng action or solution with that problem. For example, ayan, nahihirapan kang mag-review. Kaya ang ginagawa mo, gumagawa ka ng study plan para mas maayos ang oras ng iyong pagre-review. Kaya mo naman, nahihirapan kang mag-aral. Kaya ang gagawin mo, humihingi ka ng tulong sa guro or sa iyong mga kaibigan or kaklase para makasabay ka dun sa lesson na nahihirapan ka. Now, the emotion-focused coping manages the emotional impact of stress. As you can see, ito naman po ay nakafocus sa pamamahala ng emotion or nararamdaman dulot ng stress, imbis na sa mismong problema. Okay, ang layunin nito is mapagaan yung pakiramdam at mapanatili na balance ang iyong emotion, lalo na dun sa mga sitwasyon na hindi mo kayang baguhin. Kung yung problem, focus ay sa problema, yung emotion, focus ay dun sa bagay na nararamdaman mo. Okay, for this, tinutulungan nito ang iyong sarili na kontrolin ang emosyon na meron ka. Yung labis na pagkalungkot, labis na kasiyahan. Okay, ang goal nito is mapakalma at mapagaan ang iyong pakiramdam. For example, sa emotion focused, kapag ikaw ay pag ikaw ay na-stress, pwede kang magdasal or mag-meditate upang mapakalma ang iyong isip. Kaya mo naman nagwo-worry ka sa isang bagay, pwede mong gawin is makipagkwentuhan ka sa iyong kaibigan upang mailabas ang iyong nararamdaman. Other than that, yung iba para ma-maintain yung kanilang emotion, nakikinig sila sa music, nagjo-jogging, or tumatakbo. Now, the need for self-care and comparison. I think this is the last slide actually. Napakaikli lang ng lesson natin kaya sana bigyan ninyo ng time para ito panoorin. Let's talk about the self-care. Okay? It is anything we do to take care of our mental, emotional, and physical health. Okay, ito ay mga bagay na ginagawa natin upang alagaan o mapangalagaan ang ating physical, mental, at emosyonal na kalusugan. Okay, ito ay paraan natin upang mapanatiling malusog ang ating katawan, pati ang isipan upang makaya natin ang anumang hamon na dadaan sa ating buhay. Okay, importance of self-care. Number 1, it enhance productivity. Okay, kapag maayos ang iyong kalusugan and your emotion, syempre, mas nakakapag-concentrate ka. Mas malinaw ang pag-iisip at mas nagagawa mong mga bagay na dapat mong gawin. Stronger immune system. Okay, syempre, kapag maayos ang iyong kalusugan, maayos ang iyong pagkain, ikaw ay nakakapag-exercise, ayan, napapalakas mo ang iyong katawan. Ito ay way para makaiwas ka sa sakit, para mapanatili ang iyong energy sa pang-araw-araw na gawain. Of course, number 3, greater self-esteem.
Kapag inaalagaan mo ang iyong sarili, 'di ba mas nagiging positibo ang pananaw mo sa buhay, mas nakikilala mo ang iyong sarili, mas na-appreciate mo ang iyong sarili. Other than that, nagiging confident ka sa iyong sarili. Okay, self-awareness. Ang self-care 'di ba ay nagbibigay ng oras para ikaw ay makapagnilay at masuri mo ang iyong sarili. Kung anong nararamdaman mo, anong kailangan mo, at paano mo mapapabuti ang iyong kalagayan. That is self-awareness. And lastly, helping other people. Because of self-care, ayan, kapag ikaw ay nasa maayos na kalusugan or kalagayan, definitely, madali para sa iyo na makapagbigay ng tulong sa ibang tao. Ano, gaya nga ng sinasabi natin, hindi mo kayang mag-save ng ibang tao kung sarili mo hindi mo kayang i-save sa mga problema na meron ka. Take note, hindi mo maiibigay ang mga bagay na wala ka. Kaya't ang pangangalaga sa sarili ay unang hakbang or way sa pagiging mabuting tagapangalaga or ng ibang tao. Okay, and that's it for this last lesson. Take care and good luck po sa ating examination. I'll see you soon, guys. Bye!